Hi, magandang umaga po. Welcome to my channel. So, ngayon po gagawa tayo ng part 4 ng ating video na kung saan ang ating pong title ay How to Separate Colors Using CMYK Process. Ito po yung pamamaraan kung papaano ginagawang seal screen yung mga photographic na multiple color po. So, gagawa tayo ngayon ng ganitong design. Tapos na natin yung part 1, part 2, and part 3 ng ating design. Ngayon naman po, part 4 na tayo. Okay. So, gagawa tayo ngayon nun. So, mag-open tayo ng Photoshop. Tapos yun po ang gagamitin natin para sa ating video. Close ko muna to para ma-reset natin. Then, simulan na natin. Okay, so kadalasan, ang ginagamit ko rito is yung size is A3. So, open lang tayo ng panibagong canvas. Click mo lang yung new, then international paper, then punta ka sa A3, then yung resolution mo gawin mong 600. Pwede kang bumaba hanggang 600, pero mas maganda po sa halftone yung mas mataas na resolution para mas maganda yung dots nyo, bilog na bilog. Okay, color mode naman po is RGB muna ang ating gagawin. So, okay lang natin ito. Ayan. Then, click nyo na ngayon kung alin man yung i-halftone nyo. Okay. So, open muna tayo ng kung alin yung i-halftone natin. This time, gagawin natin si Mayor Isko Moreno. Ayan. So, copy lang natin ito. Lagay natin dun sa ating layout. Okay. Bago kayo mag-halftone, make sure na yung size na ilalagay nyo dito ay yung size na ilalagay nyo na sa damit. Ibig sabihin, lahat ng size nyo nakatama na kasi hindi na kayo pwedeng mag-halftone kapag kayo ay hindi na kayo pwedeng mag-resize kapag kayo ay naka-halftone na. So, mas prefer ko na tanggalin yung background para mas malinis. Okay? So, para magawa natin yan, kailangan natin tanggalin yung background. So, ipepentol ko lang to. Then, in case na na medyo matagal siya, i-fast forward ko na lang sa part na to.
din yung gawin to sa ibang mga bagay, pero para sa akin, madali na lang na eraser tool na lang yung gamitin. So, yan. So, yan na yung image natin na gagamitin natin. In case na maglalagay tayo ng mga text, lalagay natin yan mamaya kapag naka-half tone na. Okay, so close natin yung tab na yan. So, ito ngayon yung matitira. So, ko-convert muna natin siya into CMYK. So, punta ka sa image mode, then CMYK. Ayan. Then, flatten nyo lang yung image. Ayan. So, mapapansin nyo, pag pumunta ka rito sa channel, makikita mo, meron ka ng CMYK. So, ayan. Ayan. That is black and yellow, black and magenta, black and cyan, then ito na yung buo niya. CMYK stands for cyan, magenta, yellow, and key, which is yung key is yung black. Okay, kapag naka-CMYK ka na, habang nandito ka sa channel tab, punta ka dito sa maliit na option na to, then click mo yung split channels. Okay. So, napapansin nyo, meron na tayong 4 na selection. No? May 4 na tab na tayo, which is yung C stands for cyan, M magenta, yellow, yung Y, and then yung key. Then i-convert natin isa-isa ito into half tone. So yan. So mag-uumpisa tayo rito sa ating cyan. So papaano ba natin to i-half tone? Punta ka lang dito sa image mode, bitmap, then output mo 600 pa rin, 600 pixel per inch, then use halftone screen, then okay mo yan, may lalabas na panibagong window. So sa frequency natin, pwede kang maglaro mula 35 to 55. So yun nga, kapag mas mababa ito, mas malalaki yung dots, mas mahahalata yung mga dots. Mas mataas ito, mas pino yung dots, mas hindi mahahalata. So this time gagamit tayo ng 55. Pero remember guys, mas mahirap yung mas maliliit na dots in case sa pagpapalabas ng layout mo sa inyong emulsion. So 55 LPI ang gagamitin natin sa layout na to, at may kanya-kanya silang angle. Yung angle ng cyan is 15, magenta is 75, yung yellow 0, and yung key naman is 45. So dito tayo ngayon sa cyan, so lalagay natin dito ay 15. Then shape, pwede kayong gumamit ng round or ellipse. So gamit lang tayo ng round, pwede na. Huwag kayong gagamit ng diamond and line, square, and cross. Round or ellipse lang ang gamitin mo. Yung angle niya is siya ang mag-decide ngayon ng kanyang tones ng color. Siya yung mag-mix ng mga colors para kahit wala dun sa CMYK, mamimit niya yung ating requirements ng kulay. So, hindi ganun ka-accurate ang CMYK, pero malapit na malapit siya, and very amazing yung magiging output niya. At nung una kong ginawa ito, na-amaze ako sa naging output. So, okay mo lang ito. Yan, test gawin mo lang yung mga yon sa tatlong natitira pang layer. So, punta ka dito, magenta, image, mode, bitmap, 600 halftone screen. Okay mo ngayon yan. 55 yung frequency, kung ano ginamit mong frequency dun sa una. Ganun ang gagamitin mong frequency sa lahat. Ang angle ng magenta is 75. Round pa rin tayo. Okay natin yan. Yellow, ganun din. Image mode, bitmap, 600 halftone screen. Okay. 55. Ang angle ng yellow ay 0. Round pa rin ang shape. Okay natin to. And yung last is yung key. So, image mode, bitmap, 600 halftone screen. Okay mo ngayon yan. 55 yung frequency. Ang angle natin sa key ay 45. Then okay mo ngayon to. So, yan. So, lahat yan naka halftone na. So, kapag zoom in mo, ganyan po ang kalalabasan. Now, kailangan natin tong pagsamasamahin sa isang tab
since maglalagay tayo ng mga text at syempre para malagyan natin ng registration mark. Okay, it is very crucial na wag tatanggalan ng background hanggat hindi pa natin napagsasama-sama dahil malaki ang impact ng location ng image. At kapag ito ay tinanggalan nyo na ng background at nilipat nyo, pwedeng mawala sa center location. So, ang gagawin natin, mag-open muna tayo ng panibagong tab. Nyo tayo. Gagamitin natin kung ano yung inopen natin sa kanila, sa kung anong file or yung canvas na ginamit natin. So, A3 tayo, 600 ulit yung resolution, and this time, naka-RGB yung i-open natin. Okay. So, yan na yung in-open natin. Balik ka dito sa layers. Importante yan. Baka makalimutan yung bumalik dun sa layers. So, unahin natin muna to si Cyan. Control A ka. Control C for shortcut ng copy. Punta ka dun sa ginawa natin tab na bago. Then, Control V mo. Okay? Pangalanan mo agad to pagka-copy mo. Okay? Baka mali kasi yung makopy mo. So, C stands for Cyan. Okay? Then, Magenta. Control A, Control C, punta ka rito, then Control V, pangalanan mo ito ng Magenta. Then punta ka ngayon sa yellow, Control A, Control C, then puntahan mo ito, Control V ka ngayon. And lastly, punta ka sa key, Control A, Control C, punta ka ulit dito, Control V, pangalanan mo ng K. Then, pwede mo na siguro i-close itong apat na to. Yan, close lang natin yan. Okay. In case, guys, na nabibigatan yung PC nyo, pwede naman kayong mag 300 lang na resolution. Pero, make sure na pare-parehas 300 ang resolution nyo mula dun sa pag-create mo pa lang ng layer or ng canvas. Okay, so, magkakasama na dito yung ating mga layers, yung ating CMYK na naka half tone na. So, ang gagawin natin ngayon, itatago natin lahat. Yan, ito yung hide and pag na-hide na natin yan, kung alin lang yung nakalabas, dun ka dapat nakaselect. So, naka-highlight siya na blue. Punta ka sa select color range para matanggal yung background. Select color range, click sa white. Okay, then click nyo yung delete sa keyboard nyo. So, ganyan dapat makakalabasan. Guys, pinatago ko pati yung background para madali nyo makita kung natatanggal ba talaga yung background o may mali kayo nagagawa. So, pagka-delete nyo, click nyo lang yung Control D. Okay? So, tago mo ulit yung key. Ilabas mo yung yellow. Then, click mo ngayon yung yellow para make sure na dun ka nakaselect sa yellow. Select, color range, click sa white, okay, then delete. Katulad na ginawa mo sa key. Deselect ulit. Tago mo yung yellow, click mo yung magenta, i-show mo, then click make sure na nakaselect ka ulit sa magenta, select, color range, click sa white, okay, delete. Then deselect ka ulit, Control D. Okay. Hide mo ulit yung magenta, show mo yung cyan, click mo yung cyan, select, color range, click sa white, okay, then delete. Okay, so naka-hide na sila, naka-hide yung the rest, magenta yung naka-show. Pwede mo nang baguhin yung kulay niya sa kung ano ang kanyang appropriate na kulay. Halimbawa, 'di ba, since naka-black pa tayo ngayon, right click mo ngayon ito. Punta ka sa blending options. Then punta ka sa color overlay. Click mo ngayon tong palette. Since cyan siya, kailangan naka 100 ka sa cyan. Then sa magenta naka 0, yellow 0, key 0. Then okay mo. Tago mo ulit yung cyan, labas mo yung magenta, click ka sa magenta, right click, blending options, color overlay,
click sa color palette. Then, dahil siya ay magenta, 0 mo lahat maliban sa magenta. Magenta lamang ang naka 100. So, tago mo ulit yung cyan. Labas mo yung yellow. Click sa yellow. Right click. Blending options. Color overlay. Click dun sa color palette. Then, naka 0 lahat. Maliban sa yellow. Naka 100 yung yellow. Then, labas mo ngayon yung black or yung key. Click sa key. Right click. Blending options. Color overlay. Click mo ngayon yung color palette. 0 mo lahat. Maliban sa key. Ayan. So, okay mo to? Okay mo to. So, lahat ngayon naka-color overlay na. So, kapag kayo ay nag-CMYK, make sure na naka-arrange kayo ng light to dark. Kung napapansin nyo, parang madilaw yung image natin. So, i-arrange natin siya light to dark. So, ang pinaka-light sa lahat is yung yellow. So, click mo yung yellow, drag mo sa pinaka-baba, sa taas ng background. Yan. Then, susunod na light is yung magenta. Hindi po yung cyan, magenta. Ibaba nyo yung magenta sa ilalim ng cyan. So, then cyan, then key. Yellow, magenta, cyan, key. Parang yung kanta, YMCK. So, ganyan po yung kalalabasan. Nakita nyo, hindi na siya madilaw. Okay, so mas maganda na yung output niya. Although, hindi siya exactly kakulay ng original natin, pero you will be amazed na nagagawa natin yung ganitong design using silk screen. Okay? So, kapag ganyan na, so, kunin nyo na ngayon yung, dahil ito ay naka-effect lamang ng kada layer yung overlay natin, no, kailangan matanggal natin yan. So, kung tatanggalin mo yung effect ng yellow, dito ka mag-click sa background. Then, click mo ngayon yung bagong layer. Para sa baba ng yellow, lalabas yung bagong layer. Hold mo yung shift, then yung yellow, click nyo, right click, then merge layers. Kung napapansin nyo, naging part na ng image yung effect nyo na yellow. Then, kapag dito naman natin tatanggalin sa magenta, click ka ulit ng bagong layer, shift, click mo yung magenta habang naka-shift, right click, then merge layer. Yan. Then, habang nasa magenta, click ka ulit ng bagong layer, hold mo yung shift, right click mo yung click mo yung cyan, right click mo ngayon to, then merge layers. Ayan, then click mo ulit itong create new layer, hold mo yung shift, click mo yung key, right click, merge layers. Ayan, so lahat sila wala ng effects, yung kulay natin is part na ng kada layer. So pupunta na tayo sa next step. Naka half tone na tayo. Then, nung naka half tone na tayo, nakulayan na rin natin sa appropriate color niya. So, pwede na tayo maglagay ng kahit anong ilalagay natin. For example, yung mga text or shapes or additional images na vector. Basta lahat ng i-half tone nyo, naka half tone na. Saka kayo mag-i-input ng ibang details. So, ginagawa ko dyan, dito ako nakaklik sa key para nasa ibabaw lahat ng layers na ilalagay ko. Example, lalagay tayo ng text. So, ano lalagay natin? Lalagay natin Isko Moreno. Lagay muna tayo ng Isko. Ayan. So, ang gawin natin is Arial na lang. Ayan. Ayan, yan. Then, bold italic. Ayan. Top. Gawin natin ng kulay blue. Blue. Ayan.
Layo natin ng konti gamit ito. Yung mga spacing niya. Ayan. So, nilalagyan ko lang ng text para ayan. Moreno. This time naman, ito ay pula. Pilitan natin ng konti. Ayan. Gawin natin itong color block. So, click nyo lahat yan, pero huwag nyo i-click to. Click nyo yung background, then click nyo yung pangpantay natin, ito, para maging gitna siya. Yan. Ikot natin ng konti. So, yun guys, kung in case na maglalagay kayo ng text, make sure na nasa ibabaw siya ng inyong halftone. Okay. Kapag kakulay ng dito sa isa sa apat ng CMYK, yung text nyo, pwede nyo i-merge. Like itong disiplinado is color block, pwede nyo ilagay yan kasama nitong key. So, right click nyo yung disiplinado, click nyo yung disiplinado, ibaba nyo sa key, then hold nyo yung control key, then click nyo yung block, right click, merge layers. Pero since itong isko is kulay blue and yung moreno is kulay red, so hindi natin siya i-merge dito sa CMYK. Iba ang kulay ng magenta sa red, iba naman yung kulay ng blue sa red. So mas prefer ko na hindi siya i-merge. But kung sakali naman na okay lang na maging magenta yung isko at yung moreno and maging cyan yung isko para makatipid, pwede nyo rin gawin yun. I-merge nyo na lang, gawin nyo na lang magenta yung isko and gawin nyo na lang kulay cyan yung moreno. Meron naman mga kulay na CMYK na halos pula na yung kulay red and halos naman kulay blue na yung cyan. Halos pula na yung kulay magenta. Okay, since okay na tayo in terms of size and yung text natin, syempre, ang gagawin naman natin is maglalagay tayo ng registration mark. Punta ka sa Shape Tools, then click mo tong arrow, makikita mo meron ng default key yung registration mark. Gawin yung color block itong kulay niya, then okay, then gawa ka ng isa. Hold nyo yung shift para nakalock yung ratio, then okay mo to. Yan. So, kapag nakagawa ka na ng isa, i-duplicate na lang natin. Right click, duplicate, then okay. Then, kunin ngayon natin. Dito kayo mag-click sa gilid, wag dun sa mayroong transformation control. Ayan. Then, click nyo yung parehas ng registration mark. Click nyo ngayon ito para maging pantay. Ayan. Then, right click, merge layers. Pwede rin tayo maglagay ng
isa pang kopya sa baba. Right click, duplicate. Yan, para mas safe. Ayan. Yan. So, immerse natin ito lahat. Pantayin muna natin. Right click, merge. Then, palitan natin ito ng RM, shortcut ng registration mark. Okay, masyadong mababa to. So, kung i-move nyo yan, lahat nyo i-select para hindi magalaw yung location. So, move nyo pataas. Ayan. Make sure na nakaselect kayo sa lahat, especially yung naka-half tone na si MYK. Hindi dapat siya magalaw ng location. Okay? So, yan. Meron na tayong registration mark. Ito, 4 na registration mark. Naka CMYK na, naka half tone na. Si Mayor Isko Moreno. Pag tinignan mo, zoom in mo, makikita mo ganyan yung itsura niyan. Okay? So, magkakaiba siya ng angle, kaya siya nagkakapag-create ng iba't ibang tones ng color. So, pagkatapos mo niyan, syempre, ipiprint na natin. So, para ma-print, kailangan na natin gawin siyang rich black. Okay, rich black is darkest color na pwede makreate natin kapag tayo ay nag-print sa silk screen. So, right click mo to, then blending options, then color overlay, click mo ngayon itong color palette, then lagay mo sa lahat ng CMYK 100. Yan po ang rich black. Ayan. So, once na meron na yung isa, right click mo lang to, copy layer style, then iselect mo ngayon lahat ng layers. Yan, maliban sa registration mark. Right click nyo yung mga sinelect yung layer, then paste layer style. So yan, lahat na ngayon sila naka-color overlay. So, piprint na natin ngayon. So, para ma-print natin, tago nyo yung pinakamataas, then pinakababa. Ayan. Ilalabas lang natin yung pinakailalim, si yellow. Ayan, ganyan lang siya. Okay. So, piprint natin yung yellow. Control P mo ngayon siya. Okay. Then, arrange natin ngayon yung printing side. Page setup. Then, gawin mong A3 dito. Then, more setting mo. Pinakamataas na quality. Okay, then pagdating ka sa more option, itanggalin nyo ngayon tong high speed. Then, okay mo. Ayan. Then, print. Okay. Meron dito nakalagay color handling na no color management. So, sa ibang version ng Photoshop, wala siyang color management. So, in case na wala na no color management sa Photoshop nyo, pwede kayong mag-comment dyan para tas ibigay nyo lang po yung email nyo, magsisend kami sa inyo ng copy ng ating utility tool na kung saan pwede ka mag no color management. Guys, yung ginawa natin na rich black kanina na 100 cyan, 100 yellow, 100 magenta, and 100 key, ay mawawalan ng kwenta yun kapag hindi naka no color management. Ibig sabihin, hindi magiging black na black or makapal na black yung output ng iyong positive o yung sa acetate nyo. So, dapat ito ay naka no color management. Then, i-print nyo lang to. Since hindi ko naman siya i-print, kiklik ko lang yan done. So, ganun din yung gagawin natin sa lahat. Tago mo yung yellow, labas mo yung magenta, then, print natin to, Control P, then, print. So, and so on and so forth hanggang sa magawa niya na yan. Ayun. Tapos na. Guys, if you have questions in this part, yung part 4 natin, na kung paano mag-CMYK, mag-comment lang po kayo below. Kung gusto nyo naman pong updated sa mga videos natin, sa mga susunod na tutorial natin, click nyo lang po yung subscribe at saka i-click nyo po yung notification bell para updated po kayo. Marami pa po kaming gagawin video. Lahat po ng video na nakalist dun sa pinaka-umpisa ng video na to,
is tatapusin po namin yon. Okay, maraming salamat po and see you in the next video.